Lalagyan natin yan guys doon sa mic. Kasi ano, sabi ni Kuya Victor may mga nagtatanong-tanong nga daw doon. Dito guys, yan. Simula dyan. Natin, corner lot. Malaki din siya. Oo, ano lang. Iba na din talaga. Wala na din yung mga gamit dito. May picture? Ayun na. Oo nga, ano, picture. Baka, ha? Ano? Wow, kailangan natin tong anuhin. Ayan. Hala, oo nga, ano. Hala. Ay, malaking trabaho pa pala dito. May magandang balita pala si baby. Ayaw gumana nung charger. Tapos yung laptop lobat. Hindi namin malaman kung ang sira is yung charger o yung laptop. Sino kaya ang may kasalanan? Sa tingin, pero pag sinaksak to, may ilaw agad, di ba? So ito. Baka may problema na Yung charger. Saan ka ba bumili nito? online. Pero original to naman. Gagawa pa naman kasi siya ng tarp para doon sa bahay. Yan, for this. Pati anong size, baby? Ayun na. Dalawa. Magkabilaan. Not for this. Di ba? Teka, isipin na. Buti na lang, may pagkain sila mama. Pakainin na natin si Jet kasi mamaya aalis tayo, guys. The food is here. Wow, thank you. Okay na yan? Gusto mo dagdagan pa yung chicken? Okay na. Just then. Freshness lang, ganun. Punta muna tayo ng SM, guys, para maipaprint yung tarp habang nag-e-edit si Jet ng vlog. Ayan. Sunod-sunod din kasi yung gig ni Jet, kaya hindi siya nakakapag-edit. Simula umalis kami ng Friday, meron pa siyang pending na 3 vlog. Tapos, Friday, Saturday, Sunday, meron siyang gig. So, hindi siya nakapag-edit. Kahapon, nag-family day kami. So, hindi rin siya nakapag-edit ng video. Kaya ngayon, marami siyang hinahabol. Parang 6 or 7 vlog na yung pending niya. Kaya sabi ko, ako na lang yung pupunta ng SM para makapag-edit siya. Kasi after lunch, dapat pauwi na kami ng Bulacan. Kasi sa hapon umuulan, guys. Mahirap mag-inspect doon sa bahay nang bumabagyo, umuulan, di ba? Dadaan muna ako kay Mariel para ipa-charge tong laptop kasi kailangan din ni Jet para habang nasa sasakyan siya kahit papaano makahabol siya ng 80. Teka lang, nandyan si Mariel, sister. Tinan nga natin kung iilaw. Ito, sa kabila ito. Naku! Ayun! So yung charger na ni Jet ang sira. Check mo. Sagad na sagad kasi. Lobat eh. Oh, okay. Oo. Yan, sige, dito muna. Makikicharge muna ako. Good morning! Ikaw muna bahala dyan, sis. Meanwhile. Hi, baby! Nag-charge yung laptop! Buti na lang! Kinakabahan pa naman talaga ako, guys, kasi nga pag ang laptop mahal. Buti na lang charger lang yung nasira. So yun, pwedeng bumili ulit. Minsan kasi ano din guys, merong nagbebenta sa marketplace ng mga second hand charger dahil nasira yung laptop nila. So yung charger na lang ang natira. Might as well ibenta na lang, di ba? Para mapakinabangan pa. May maibalik pa silang pera kahit papaano. So yeah, sabi
kay Jet, magtingin muna sa marketplace. May mga ganun kasi. Katulad nun yung dati namin charger binenta kasi maayos naman yung laptop na sira na ng tuluyan. Ako sa SM. So, nagpunta ako doon sa Print Avenue. Medyo mahal yung printing nila ng TARP kasi yung sinend na file ni Jet nasa 180 na siya, almost 200 pesos. Pero malaki lang siya ng konti sa bond paper. So, hindi ako tumuloy kasi hindi ko alam kung mali lang yung na-send ni Jet na file o mahal talaga yung printing nila. So, pupunta ako sa bayan ng Novaliches, dun sa pinagpapagawaan namin ng mga stickers kasi nagpiprint din sila ng TARP. Pero, yan, mag-almusal muna tayo. First time ko pala ito matatry, yung Eat All You Can na froyo dito sa may SM Fairview, yung Yoel. Ano siya, ikaw yung maglalagay ng mga toppings, tapos ng yogurt, tapos titimbangin nila. So yun, ito yung ganito kalaki, mabigat-bigat na rin siya. Depende kung ilang toppings ang ilagay nyo. Pwedeng madami, pwedeng konti. Depende talaga yan. Meron silang mga dry toppings, meron silang mga sauce, and yung mga fruits, no? 150 pesos to. So, ang laki na ng baso, okay na siya, not bad na siya. Kasi, maganda to, yogurt. Kailangan na kailangan ko, lalo na ngayon. UTI pa naman ako, guys. So, yun, mag-almusal muna tayo dito. Lagi ko kasi itong nakikita, ang daming pila. Eh ngayon, since kakabukas pa lang, wala pang tao. So, yan, bumili na ako. Meron ako ditong strawberry, may mango, tapos nilagyan ko siya ng chocolate syrup sa ilalim. Chocolate sauce yun, tapos yogurt, tapos mango, then yogurt ulit, tapos chocolate syrup sa taas. Tarp na tayo! Pinabutasan ko na din, oh. Baby. May island. Para ano, para diretso kabit na lang tayo doon. Lalagyan natin yan, guys, doon sa may gate. Or probably doon sa may bakod. Isa lang ang pinaprint ko kasi corner lot naman yung amin. So, either way, kung saan sila dadaan sa kabilang street or doon sa sumunod na street, makikita at makikita. Ang importante kasi may paskel na for lease at saka yung number. Kasi, ano, sabi ni Kuya Victor, may mga nagtatanong-tanong nga daw doon. Dito na tayo sa subdivision namin. Ayan o, diba? Sabi ko sa'yo. Tapos yun yung kabilang dulo niya, ano, sa taas. Yun na yung bahay. Ayan, simula dito, guys. Yan, yan. Simula dyan. Ayan, hanggang doon. Yun na yung ano natin. Lot natin. Corner lot. Oh, malaki din siya. Malaglag ka, baby! Doon. Walang iya ka. Lalaglag pa yung gulong mo. Yan. Ayan, guys. Tingnan natin. Silipin natin yung loob ng bahay. Malinis naman yung harap namin. Okay naman. Ayusin na Pero ano na talaga yun. Uy. Huwag mong galawin kasi baka mahulog naman. Kaya nga. Yung tinubuan na. Hanapin natin. Nag-ano na din. Naghakot na din dito si Ate Isa, yung hipag ko. Paano niya nahakot? Yun nga, hindi ko din mawari. Paano niya lang mahulog? Sabi kasi naghakot. Ang daming mga ano, oh. Bakit kayo may dumadating pa din sa ating Meralco? Dami. Pero binabayaran ko naman yan online. Pero yung water dito, sure ako, ano na siya, putol.
Kasi nga hindi ko na siya inano. Pinakat ko na yung correction niya talaga. Hanapin natin ang susi kung ano. Ito ang susi. Sakto. Galing ko yun. So, Ayun lang. Aray! Maano na Dahan. siya. rustic. Makapit na. Parang ano, bumaha. Parang siyang bumaha, guys. Kasi umangat yung tiles. Saka iba yung putik niya. Ayan o, may bakat siya. Bumaha siya. Bumaha kaya? Oo, ano lang. Iba na din talaga oo. Nakaano siya, yung tiles, Umangat na. Hindi siya basag, pero, ayan o. Nakaano siya. Nakaano. Tingnan natin yung loob ng bahay. Ito muna. Ay, oo. Sige, vlog mo. Oo. Wala na nga din yung ano. Ayan. Wala na din yung mga gamit dito. Hinakot na rin ni Ate Isa. So yun, doon sa mga hindi nakakaalam, si Ate Isa is sister-in-law ko. Siya yung asawa ng panganay na kapatid namin. But since nung namatay si Kuya Boy noong 2020, after a few months niyang mamatay, kinuha ko na din si Mama dito. Si Ate Isa na lang yung naiwan dito sa Bulacan, dito sa bahay. Tapos after a few months, nag-move out na rin siya. Pero yung mga gamit naiwan dito. So, I think parang ilang months ago, hinakot niya na rin yung mga gamit niya kasi may ano na siya, may bago na siyang pamilya, nag-asawa na siya. Kasi nga byuda na yung hipag ko. So, ayun, kinuha niya na din. Diba? So may mga ilang gamit pa dito. May sarili CR pala sila dito. Puro agyo na nga. Yan o, tingnan mo picture ni Kuya. Ha? Picture ni Kuya, ganyan lang niya. May picture? Ayun o. Oo nga, ano, picture ni Kuya Boy. Niwan na lang. Picture nila. Naalala mo yan? Picture frame sa atin dati. Sa'yo. Salamin mo. Salamin. Mga ano, iniwan na lang unan. Tingnan naman natin yung loob. Ang kalat niya. Iniwan na lang. Uy, Ano. nakakabutan. Ito, tingnan natin yung main house. Ikaw nga, takot ako eh. Baka. Ha? Ano? Dinosaur. Ulo ka. Kala ko kung ano. Grabe. Amoy ano na talaga, ano? Amoy agyo, amoy luma. Itong lamesa. Bakit nga ba hindi natin kinuha to? Eh, Diyos ko saan masusuklok yan. Nung naghakot tayo ng truck. Mabigat nga yan, hindi ka. Tsaka puno na pala, no? So marami pa pala tayong hahakutin dito, baby, no? Okay naman, no? Hindi naman mukhang pinasok. Tignan mo daw yan, low. Agit. Dapat meron akong pang ano. Yan, yung ano. Uy, yung dami lang ito. Yung dating kwarto ni Mama. Yan, dito ang kwarto ni Doña Toyang. Ayan, ito pa, oh. Kailangan natin itong anuhin. Mag-ilaw tayo, guys. Ayan. Kailangan natin itong hakutin din. Mga beddings pa to. Mga jacket, beddings. Yung iba, bugsak na. Ito din, oh, baby. Antik yan. Check talaga yan. Kunin din natin yan. Ano pa yung mga nandito? Punch bowl. Ay, ito, domino.
Kompleto ba kaya to? Kompleto. Ayan o. Dali natin sa shop. Ito, bumagsak na. Ayan, nabagsak na siya. Hala, oo nga, ano. Hala, ito naman yung kwarto ko, guys. Ayan. Yan, ito naman, kwarto nila Kuya Victor. Itong side na to. Ay, mga gamit pa din. Vanity area ni Mama. Yan. Pwede din niya maibenta pa. Baho. Tapos ito, study table. Antique din yan. Ay, malaking trabaho pa pala dito. Ayun, inanay na din siya. Oh. Grabe. Inanay na yung lahat ng gamit dito. No? Dito, meron pang mga mga, ayan, mga plato. Side. Try mo nga buksan, baby. May gusto kong kunin dyan. Ayaw, hirap na, no? Kailangan yan ipapaklas. Tsaka pag binuksan mo yan, baka sumama yung pinto. Oo, babagsak na yun. Babagsak. Lagay muna natin yung tarp. Saan pala? Ay, nasa car. Iwan lang muna natin dito. Saan na muna yan? Ito yung harap. Ito. May lock to eh, kaya hindi rin. Ayun, yun yung gusto kong kunin. Oh. Yan, yung mga dun. Mga lutuan. Tapos, meron din yung pinto papunta doon. Yun, naman yan, likod bahay. Kaya lang saka na natin problemahin. Dapat may kasama tayo. Mag-aayos. Hindi rin kasi madukot kasi hindi kasya yung kamay ko. Masyado. Saan kayo natin lalagay? Doon sa may kabilang kabilang bakod. Pa rin ng puno ng mangga namin. Naalala ko dati, umakit ako dyan sa bubong. Dito ako dumadaan. Yan, daan ako dyan, pakit sa bubong. Tapos tatambay ako doon sa taas. Habang nanunungkit ng mangga. Okay na yan, no? Oh, may magandang balita pala si baby. May pumasok na work. May work siya. Nadagdagan yung niya, yung araw niya. So, kakanta na din si Jet sa Makati Shangri-La. Congratulations, baby. Ano naman yun? Lounge. Oh. Lahat ng mga luma. Meron ka naman ngayon. Baby, ayusin mo na lang yung rear mirror. Meron ka na ngayong pang relax, pang sweet na relaxing. Mga jazz. No, baby? Yes. Wow, congratulations. Dito na ba? Diretso ka pala. So, lilibre mo ako. Saan? Dinner. Sa Jollibee. Habol tayo. Ayan. Bago umuwi sa bahay, paparelax muna tayo. Ayan. Dito tayo sa Skin Files, guys. Sa SM Fairview. Ay, nahiya ako. Natin sila lahat. Hello po. Dapat pag-hidara tayong kumot. Kumot. Ang lamig. Ang sarap lamig. Bago lang kasi. Ano pong meron sa mga dyan? Mga facial mo. Pang face. Wow. Ganda. Hello, ate. So, ayan guys. Kung alam niyo yung nail files dito sa SM Fairview, yan. Ano nila to? Sister clinic nila. Yung Skin Files. Kaya makikita niyo, di ba? Purple din sila.
Ayan, so may bago silang branch dito. Kung gusto nyo namang magpagawa ng about sa face, nandito na din yung ano nila, yung sa brows and sa lashes. O at the same time, pwede ding magpa manicure pedicure. So yan, dito tayo. Sarap ng massage, no? Bango ng oil nila guys sa may peppermint. Sarap matulog, yung lamig. Yung lambot pa ang upuan nila. Tapos na ako, ang ganda. Ang ganda sa kamay. Ikli lang kasi ng daliri ko. Hindi na ako nag... Kaya sinamoro lang ko. Ay, oo nga, ano. Sinamorol. Hindi na ako nagpa-extension, no. Kasi nga, late na din kami. Pa ako umitim lalo dun sa kulay. Tsaka ang pangit, oh. Kasi ang daming, mga ugat-ugat na kita. Tapos sobrang balbon ko pa. O baka itanong nyo, ba't ang dami kong balahibo sa paa? Dati po kasi kong unggoy, Charis. Diba? Ikaw, kamusta naman? Sarap. Nakaka-relax. Sobrang lamig dito, grabe. A few moments later. Mama kay Cloudy, Jolly Hotdog! Kain, kain! Kain! Sarap! Bago pala ako mag-good night guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo, baka may interested sa inyo or live somewhere around the area. Yung property namin sa Bulacan is located sa Roca Village, Tabi Ginto, Bulacan. If you guys are familiar dun sa RIS, ayan, isang malaking pabrika yon, RIS kung tawagin. Isang malaking pabrika yon ng mga damit, mga bag, mga pantalon, basta garment factory talaga siya. Doon sa labas lang ng village namin. Kaya maraming mga patahian doon na nagsa-sublease. So, I am aiming na mayroong maka-lease doon sa property namin kasi nga dahil sa laki ng factory noon and sa taas ng demand ng mga pagawaan ng mga damit at mga bag doon, yan, kumukuha sila ng mga additional area para lagyan ng mga patahian pa. So, just in case you are interested, mga ningskis yan, mag-send lang kayo ng DM dito or kung meron kayong mga kakilala na gustong mag-list doon. Actually, yung area na yon is malapit siya sa NLEX. Meron siyang 2 nearest exit points which is Balagtas and Tabang. Tapos, malapit din siya dyan sa bagong ginagawa na train station which is yung north pa south. So, ay hindi naman siya sobrang south-south talaga. Basta north siya papunta ng Tutuban yata. Yon. So, 'di ba? Maganda yung area namin doon. Medyo prime na din siya. And pag naitayo nga yung airport, so ano lang din kami, ilang kilometers away lang din kami doon sa airport. So, maganda yung property doon. Kung gagawin nyo siyang residential, okay lang din naman. Kaya lang residential, syempre, usually for sale ang bibilhin nyo pag ganun. Since my property is only for lease, ino-offer siya for 5 years or 10 years. So, depende sa mapagkakasunduan. Yung lot mismo, pwede nyo gibain yung bahay, pwede nyo pakinabangan yung bahay, kayo nang bahala, basta the lot is for lease. So, yan, kung may kakilala kayo, yung iba kasi dinevelop yung mga bahay dun sa kapitbahay namin. Ginawang commercial spaces yung ilalim. And then yung third floor pataas, ginawa siyang residential. And yung second floor, pinaparentahan nila for apartment, 'di ba? Ganun sila ka wais sa pagde-develop ng area. In case na you are interested, just send a DM. And, pwede naman natin mapag-usapan yan. So, thank you so much guys again for watching my vlog. Mag-good night na ako mga ningskis. Ako'y nakapaghilamos na at nakapaglagay na ng skincare. Ito, nilagyan ko siya ng skincare ng benzoyl peroxide para dun sa tigyawat. Madali siyang matuyo kasi ang laki niya. Oh. Pero drying na rin siya. Ayun lang, para hindi ma-infect. So, thank you so much guys for watching. See you again on the next vlog. Good night.